Pinagalitan, sinampal na comatose hanggang sa namatay. Yan ang sinapit ng isang estudyante sa kamay ng kanyang guro sa Antipolo City. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nag-iinagpi si Nanay Elena Linggoy sa biglang pagkamatay ng kanyang 14 anyos na anak na si Francis J. Gumikib. Ang itinuturo niyang dahilan, ang pananampal umano ng guro ni Francis sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. Kwento ni Nanay Elena, pag-uwi ng grade 5 niyang anak nitong September 21, isinumbong nito ang ginawa ng Filipino teacher niya. Nagsumbong lang naman po ako ng teacher, ang iingay po nila. Bumalik siya sa pagtitest. Tapos nung hinaltak po siya ni teacher sa uniform, sa kuhilyo ng uniform, tapos sinambunutan. Pagkasambunot po sa kanya, sinampal sa kanang bahagi ng tainga. Doon yung sabi ng anak ko, Mama, para akong namingi. Parang bingi yung tainga ko, sabi niya. Bingi yung tainga ko, ma, sabi ng ganun. Sa pagkakasampal ni teacher. Nagpunta naman sa eskwelahan si Elena para klaruin ang pananakit sa kanyang anak. Pero ang class advisor lang ang humarap sa kanya at hindi ang gurong sumampal. Ang sabi lang daw sa kanya, kukunin ang panig ng Filipino teacher pero hindi na sila binalikan. Hanggang sa nitong September 26, nandupay-pay na si Francis, kaya agad siya itinakbo sa ospital sa Marikina. Doon na yung nangyari yung pagsusuka, sobrang sakit ng ulo niya, tapos ang mata niya, yung tenga niya, sabi niya parang maraming gumagapang, sabi niya, Mama, hindi ko nakakayanin, sabi niya, ang daming gumagapang sa tenga ko, sabi nung anak ko. Tapos sabi ko, sige na, sabi ko, maghahagilap tayo ng pera. 11 araw na comatose si Francis sa ICU ng ospital hanggang sa tuluyang bawian ng buhay kahapon dahil sa hemorrhage o pamumuo ng dugo sa ulo. Sa ngayon, sumasailalim pa sa autopsy ang labi ni Francis para malaman kung ang pananampal ba talaga ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakausap na ng Antipolo Police ang nanampal na guro at sabi raw nito, hindi malakas ang ginawa niya. Ang sabi po ng teacher, hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is, ginanon lang daw niya yung bata. Pero kwento ng kaklase ni Francis, nakita nilang galit na galit ang guro nang sampalin ng biktima. Napagbuntunan lang daw si Francis. Maingay po yung mga klase namin. Tapos? Nadamay po siya, nagsumbong. Ma'am, maingay po yung mga klase namin. Siya yung hinampas, tapos sinambunutan. Kanina, nagpunta sa paaralan ang DepEd Division ng Antipolo para kausapin ng principal at inirereklamong guro. Magsasagawa naman daw ng fact-finding investigation ng DepEd Central Office. It is a committee composed of 3 to 5 persons po, and they are impartial. After fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge if there is a prima facie case. Napagalamang naka-official leave na ang guro. Kanina, nagtungo sa punerarya ang iba pang guro para makiramay, pero hindi pa nakaburol si Francis dahil ino-autopsy pa. Matapos magpalipat-lipat ng punerarya dahil sa paghahanap ng pamilya ni Francis ng mas murang serbisyo, nagdesisyon ng PNP at ang pamilya nito ngayon na dalhin dito sa Heaven's Gate sa Antipolo. Ang resulta na magiging autopsiya nito ay gagamitin ng pamilya bilang hakbang sa legal na gagawin laban sa guro at sa paaralan ni Francis. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.